Atin po pag-usapan, of course, ito may kaugnayan pa rin po sa mga kontrobersyang kinakaharap po ng ating gobyerno. Partikular nga po itong mga pasabog, yung mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico na ngayon po ay pinaghahanap na ng mga otoridad. Yung kahapon, pang ilang video na ba yung? Pang 5 o pang 4? Sige, mamaya ay andito na pala. Ay talakayin po natin ang video na yan. May mga nagsasabi na di umano, yan po ay AI generated. Pero meron naman ding nagsasabi na yan po ay authentic. Alamin ho natin kung alin nga ho ba, alin ang naiba. Parang batibot yun ha. Sige, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, isa pong IT expert, technology editor at cybersecurity expert sa katawan po ni Ginoong Art Samaniego. Magandang tanghali, Kuyang Art. Welcome muli sa DWIZ Channel 23. Good afternoon, Opo. Kuyang Drew. Opo, good afternoon din, Kuyang Art. Pang-5 video na itong inilabas ni dating Congressman Zaldico. Well, last time, although meron ka ng mga naunang mga pahayag sa mga ibang himpilan, at pinapag-usapan na rin yung video. Pero ito, for the 5th time around, sa tingin mo, Kuyang Art, although ito may lumabas naman sa kanyang official Facebook page, anong palagay mo rito? Kaya ba? Kaya bang dayain yung ganitong mga video, yung ganitong mga nakikita ng ating mga kababayan lalo sa social media? Oo, kaya namang gumawa talaga ng mga AI content ngayon. Pero ang i-consider natin dito, galing to sa official Facebook page niya, verified Facebook page. Mm-hmm. So ibig sabihin to, hindi lang siya content creator, kundi source talaga siya ng news dito. Mm-hmm. So kung nakikita natin na galing sa official account niya, kahit ginawa niya ng AI o kahit inedit niya ng AI, pag official Facebook page niya, i-assume natin na tunay ito, galing talaga to sa kanya. Okay. So kahit sa official page niya at kahit AI yan, so siya pa rin yan. Oo, tama. Kasi para yang gumawa ka ng isang article. Oo. Gumawa ka ng isang speech na AI yung ginamit mo, pero speech mo pa rin 'yun. At nilagay mo 'yun sa official official page mo. Ibig sabihin nun, inaangkin mo 'yun na ikaw gumawa nun at ikaw 'yun. So walang problema ron. Ang naging problema ko kasi dito dati, Kuyang Drew. Yung galing sa official Facebook page niya, may mga nag-edit at pinost sa sarili nilang page. Nakita ko nga rin. So pag ganun, pagdudahan na natin yun pag merong ganung mga pangyayari. Alright, oo. Kung although napanood mo naman yung pang 4th at pang 5th video, compare kasi dun sa mga unang lumabas, alam mo naman, mga mapanuring mata ng mga Pilipino, ng mga netizen, ayan, yung buhok, napunan nila. Though yung buhok, napunan nila, ang wala lang talagang pagbabago, yung suot niya na kulay brown na Amerikana, di ba? Oo. Yung buhok niya, bigla nga nagkaroon daw ng nagkaroon ng parang hair growth treatment. Oo. Parang sinuklay, 'di ba? Sinuklay pababa para mukhang bago. Pero dito ba, though sa mga syempre, yung mga nakakakilala rin ng personal kay dating Congressman Zaldico, malalaman naman nila, 'di ba? Na kung ito ay AI o hindi. Tama ba? Yung Art? Kasi ngayon, itong mga video niya, yung galing sa official Facebook page niya, ina-analyze namin, consistent naman yung skin tone, consistent yung lighting. Pero yung mga hindi galing sa Facebook page niya na official, na nagkalat lang sa Facebook, talagang makikita mo yung meron talaga inconsistency na yung, alam mo tong sa may noo niya, itong pinapakita mo ngayon, masyadong maliwanag yung ilaw. May mga ganun pero ito ngayon, kita mo naman yung
kita mo yung consistency ng ilaw, pati skin tone niya. Oo. Alright. Pero kasi syempre alam naman natin na Kuya Art, maraming mga malilikot din mga isip ng mga Pilipino. Marami talaga mga mahilig gumawa, mag-edit nga, 'di ba? Kahit nga ultimo yung mga photos, mga videos ng kung sino-sino mga tao diyan, pati nga yung isang artista, sino ba 'yon? Si Andrea Brillantes, in-edit na rin, ano? Oh. Pero dito ba sa video na ito, so masasabi natin authentic talaga ito? Authentic, siya talaga? Siya yan? Authentic siya at official yan kasi galing sa official page niya. Okay. Pero how about naman dun sa iba? Limbawa, kung wala kung anong tawag doon, yung check, wala kang from Meta. So, pag ako naglabas, hindi yun masasabi natin, hindi yun may problema, magkakaproblema ako doon? Ganun ba? Kailangang i-verify natin yun. Dapat may source tayo na iba. Okay. Kasi, halimbawa, wala kang check, naglabas ka noon, naglabas ka ng video mo. So, ang una kong gagawin, i-verify ko yan. So, ito yung paraan para makaiwas tayo sa fake news. Kailangang i-double source natin. Kung may naglabas ng ganun, hanapin natin sa iba kung tunay ba na naglabas siya ng ganung statement. At hindi lang po basta-basta another source. Kailangan po ang kunin yung source, yung legitimate news organization. Kasi ang mga journalist, gaya mo, merong tayong obligasyon na i-verify bago natin ilabas yung balita. Tama naman yun. Oo. Yung boses so niya, yun din. So dapat mag-double source po tayo. Oo po. Yung boses niya, yun din. Wala pinagkaiba. Oo. Yung boses niya, kinompare dun sa mga lumang interviews niya, yun din yung boses niya. Kaya lang eto, punong-puno daw ng tension. Yan. Punong-puno ng stress daw yung boses niya dito. Ayun. Eto naman, dahil may mga nagsasabi na yan ay AI or hindi, di ba? Meron ba tayong mga tools para matumbok natin, masabi natin na ang isang video ay AI generated or hindi? Merong tools ang CICC kung saan na-identify niya 99% kung AI o hindi. So meron tayong mga kagamitang ganito na ginagamit ngayon ng mga law enforcement agencies natin na nanggaling sa CICC. Ito po ay isang software na ginawa ng isang cybersecurity company ng Singapore. Okay. So meron po tayo mga tools para ma-identify. So malaking bagay ito, Kuyang Art, para makatulong sa ating mga otoridad kung paano madidistinguish yung mga sinasabi nila na mga video na mapang-udyok, baga nangihikayat sa ating mga kababayan na mag-aklas lalo pagsapit nitong November 30 sa Sunday, yung ikalawang bugso ng trillion peso march. Yan bang tools na yan exclusive lang for CICC or DICT or pwede rin siya ang gumamit ay mga pangkaraniwan tao? Ang purpose ng tools na to, ng equipment na to o ng software na to, ibigay sa media. Ewan ko lang kung na-roll out na. So para ang media kasi ang unang nakakatanggap ng ganito mga video. So pag na-verify nila yon, dapat ipakalat kagad na ito, peke ito. Hindi to totoo, wala tong katotohanan at dapat mag-ingat tayo. So sa susunod na rollout, alam ko pati yung mga private individual na interesado, pwede na magkaroon ng access sa tools na to. Oo, para makatulong din sa mga mamamahayag. Meron ding ibang mga mamamahayag na nabibiktima rin ng fake news, di ba? Kuyang Art, malaking bagay din yung tools na yan, lalo ngayon, papalapit na ang holiday season. Ang daming mga naglabasan ng mga ganyang mga video, mga scam, di ba? Dumadami ang ganyang mga insidente. Lalo kapag ang usapan ay pera, mga nagpapadala ng GCash, yung kanilang aginaldo, yung kanila, kamusta naman yung inyong pagtutok sa Scamwatch Philippines? Lalo na, marami pa rin may mga nabibiktima pa rin, Kuyang Art.
So ang ginagawa namin ngayon, patuloy yung education advocacy namin, kasi yun nga, naglabas kami ng 12 scams of Christmas. Ito yung mga scam na pinakauso ngayong magpapasko. Ngayon po magpapasko, ang magiging sikat na scam na maraming maluloko, yung online delivery scam. Mag-ingat po tayo doon. May mga fake na mga products, lahat online, lahat tungkol sa shopping. Kaya ugaliin pong magbasa at pag-aralan ko ano itong mga ginagawa ng mga scammer na to. May 4 lang kaming payo. Tawag namin dito anti-scam attitude. Ang una ay kailangan po nating magduda. Pagdudahan natin lahat ng offer na lalo na pag online. Pagdudahan natin mga information, humihingi ng information, pagdudahan po natin mga taong to. Pangalawa, magdamot. Ay, magdamot, okay lang po na magdamot kahit magpapasko. Pag personal information ang hinihingi, pag OTP po, napaka-importante ng OTP, wag pong ipamimigay ang OTP natin. Pangatlo, mang-snap po tayo ng mga scammer na to. Wag natin pansinin. Oo, snabin natin yan. At ang pang-apat po, pinaka-importante, magsumbong. I-dial niyo po ang 1326. Yan po ang government anti-scam hotline, 1326. I-report po, kasi pag di kayo nag-report, patay, pati mga kamag-anak nyo ang next na magiging biktima. 5 sigurado yan pag nadali yan. Well, Kuyang Art, meron ba kayong na mga namo-monitor na mga cyber threats, lalo na ngayong paparating may ikalawang sigwada ng sinasabi nilang mas malaking kilos protesta, yung bahagi ng trillion peso March sa November 30. Meron ba kayong mga namomonitor? Opo, ang mga hacker ngayon, meron na silang warning na magiging abala daw sila sa susunod mga araw. Nagbigay sila ng warning sa DICT tungkol dito. So, ibig sabihin nun, maaaring umatake sila. Na naman? Katunayan, ngayon nga, simula na, meron na silang mga ginagawa. Kagaya ng? Nang nide-face sila ng mga websites at nagnanakaw ng mga data. So mga personal data natin to, gaya nung nakaraan, yung DPWH ngayon ang inaatake nila at at kiniklaim nila na marami silang information na nakuha. Pati ba yung sa website ng sumbong sa Pangulo? Kuya Art? Iba pa. Iba pa po. Oo. So, meron silang na-hack na DPWH kung saan nakuha daw o nailagay doon yung mga data na kailangan nila. Meron din silang sinasabi na na-hack nila yung DSWD. So, may mga claims. Ang problema lang dito, Kuyang, minsan yung mga hacker nagki-claim para lang magbigay ng confusion. Kaya dapat po wag maniniwala kagad, dapat i-verify natin. Gaya nung sinabi nila na nahack nila ang DILG, iniimbestigahan to ngayon. So wag kagad maniniwala, pero may mga information kasi na ganito na dapat seryosohin at pag-aralan. Safe ba ang ating mga, of course, syempre, unang-una yung mga government websites. Safe ba sa tingin mo 100%? Are we nakakasiguro ba tayo na hindi ito mapapasok or let's say, kung mai-infiltrate nitong mga mapagsamantalang mga nilalang na ito, Kuyang Art? Hindi natin masasabing 100% kasi ito nga, nakikita natin, nagugulat na lang tayo, biglang may mga data sila na nilalabas. So, kailangan lang talaga maging proactive ang pamahalaan natin, ang DICT para ma-monitor tong mga to. So, ito, ang mga data kasi binibenta nila sa dark web. So, nandun yung mga data natin. Karamihan naman meron namang totoo, pero karamihan sa nilalagay nila doon, tawag namin recycled data. Mga lumang data, nilalagay ulit nila doon. Ito yung mga lumang breaches. So, hindi talaga mapagkakatiwalaan yung mga cyber criminals na to kasi kailangan, nililito nila ang mga tao, nililito nila yung government. Nako.
Kuyang Art, baka meron ka pa mga karagdagang panawagan sa ating mga kababayan, lalo, alam mo naman, mga ibang Pilipino, lalo yung mga senior citizen, talaga madaling maniwala kapag meron mga ganyan pong mga naglalabasan sa social media, lalo yung mga AI, mga videos, akala nila, totoo, yung pala ay hindi naman pala. Lalong-lalo na yung mga art card, yung mga nakapost na pictures na merong mga kiniklaim na sinasabi daw ng tao na eto yung sinabi niya. Wag po kayo maniniwala kaagad hanggat di nyo po nako-confirm. Para makaiwas tayo sa fake news na ito ay kakalat. Yun. Kailangan natin i-verify po. Ugaliin pong tignan ang mga legitimate news organizations gaya ng, of course, DWIZ, yes, of course, gaya ng mga dyaryo at mga TV stations na legit naman, ABS-CBN, GMA, Channel 5. So lagi po nating i-verify doon. Huwag basta-basta maniniwala sa nakikita kahit video yan kasi pwede na pong i-manipulate ang video. Alright. Naku, well said po. Kuyang Art, maraming salamat sa inyo pong oras at panahon. Magandang hapon po. Ingat po kayo at good luck po sa inyo, sir. Marami pong salamat. Salamat po. Si Ginoong Art Samaniego, isa pong cyber security expert at technology editor mula po sa Scamwatch Philippines.